Batay po rito sa tinatawag nating confidential fund. Sabi ni BP Sara noon pa, ito ay fishing expedition lang. Kasi wala namang kaso eh. Mahigit na isang taon, di ba? Ang tanong, meron na bang kaso si BP Sara sa confidential fund? O ngayon, kailan naganap yung sinabi ni BP Sara na pag ako napatay, meron na akong kinausap, di ba? Kung siya ay papatayin. Pero kung hindi siya papatayin, walang mangyayari. Sabi nga, hindi ito matuturing na grave threat. Inihalimbawa to ni BP Sara kay Ninoy, di ba? Sabi ni BP Sara, yung Marcos may playbook siya. Ano yung playbook ng Marcos? Lahat ng oposisyon, lahat ng mga tutol kay Marcos ay suppress and oppress. Okay, may tatlo po tayong pag-uusapan ngayon. No? Una, kung hindi nyo pa po nababalitaan, nagbigay na po o binigyan na po ng subpoena ang ating Vice President Sara Duterte kahapon. No? So ito po ay nag-arise, yung pong subpoena na ito ay doon po sa sinabi di umano, no, nasabi ni di umano o pagbabanta di umano ni BP Sara Duterte na kanyang nag-hire daw siya di umano ng assassin para i-assassinate yung ating Pangulo, yung ating First Lady at saka yung ating Speaker of the House, no? Ayan. Pero at isa pa, update din po. Ayan ang problema, nakalimutan ko na isa eh. May pag-usapan pa po tayo yung ikinasa na po ng NBI ang manhunt, no? Ito po latest. May manhunt na po ang NBI para po sa di umano ay assassin na hinire ni BP Sara. Pinaghanap na kung sino yung assassin na to, no? Mga kapatid, kung papansinin po natin, tama po si BP Sara. Ito inuulit-ulit ko, no? Nung nagsimula po tong hearing about confidential fund, papansinin po natin na sinasabi po ni BP Sara, wala naman tong wala namang silang ibinibintang, wala naman silang katiwalian na binibintang sa ating Vice President, no? So ito pong mga investigasyon, no? Investigasyon po sa Kongreso, batay po rito sa tinatawag nating confidential fund. Sabi ni BP Sara noon pa, ito ay fishing expedition lang. Kasi wala namang kaso eh. Okay. Ngayon po nakita na natin sa aktual kung bakit fishing expedition. Napunan nyo po ba? Ilang taon na yung confidential fund pinag-uusapan sa Kongreso? Mahigit na isang taon, di ba? Mahigit na isang taon, yung 125. Ano na ba kayo? Mga pipi ba kayo? Mahigit na isang taon, di ba? Sabi ko. Oh, ayan. Sasalita kayo, puta. Di mo lang kasi narinig kasi sabi ko, mahigit na isang taon, di ba? Ang tanong, meron na bang kaso si BP Sara sa confidential fund? wala pa naman. Wala, di ba? O ngayon, kailan naganap yung sinabi ni BP Sara na pag ako napatay ay meron na akong kinausap, di ba? Kung siya ay papatayin. Pero kung hindi siya papatayin, walang mangyayari. Sabi nga, hindi ito matuturing na grave threat. Inihalimbawa to ni BP Sara kay Ninoy, di ba? Sabi ni BP Sara, yung Marcos may playbook siya. Ano yung playbook ng Marcos? Lahat ng oposisyon, lahat ng mga tutol kay Marcos ay suppress and oppress. Kay BP Sara to para po sa mga hindi po nakakaintindi, wala po akong sarili. Nagbabasa lang ako ng mga sinabi ni BP Sara. Sinasabi ko lang sa inyo. Okay?
Ayon kay BP Sara, suppress and oppress ang ginagawa ng pamilyang Marcos, kahit yung tatay. Hinalimbawa niya si Ninoy, di ba? Suppress and oppress. So ibig sabihin si Ninoy pinapatay, di umano, ayon kay BP Sara, ng mga Marcos. Ngayon, ayaw niyang matulad kay Ninoy. Dahil si Ninoy hindi niya na ipaghiganti. Bakit? Ah. Urong lang tayo ng konti. Ayan. So hindi niya na ipaghiganti ang kanyang sarili. Di ba? Ayaw ni BP Sara noon. Gusto niya, kung siya ay tetegehin, meron na siyang binilinan. O ano sabi ni BP Sara? Eh di hindi nyo ako ngayon ipapapatay dahil matatakot kayo na may gaganti sa inyo. Prevention yun, hindi yun pagbabanta, di ba? Prevention. Ngayon, kailan lang niya sinabi yan? Noong nakarang araw. Nung kamakalawa. Oo. Di ba? Nakakompine Nung nakakompine. Okay. Eh bakit nakompine yun? Dahil ginormor. Dahil sa investigasyon. Saan? Investigasyon Sa sa Tuwadcom. hindi Tuwadcom, yung isa, 125 yung confidential fund. Di ba? Iyan na yung sinasabi nating fishing expedition. Nagbunga na yung investigasyon. Nakakuha sila ng ikakaso dahil doon sa investigasyon. Kung hindi sila nag-imbestiga, wala silang kaso. Pero dahil nag-imbestiga sila, nagkaroon ngayon ng ikakaso dahil himatay. Di ba? Dinamayan ni BP Sara. Tapos dadali nila sa koreksyonal. Tapos nagalit na si BP Sara kasi naroon na nga siya. Dadalhin pa rin sa koreksyonal. Yan yung sinasabi natin na bunga ng fishing expedition. Wala kang kaso, Nakasuhan ka. magkakaroon ka ng kaso dahil nagkaroon sila ng investigasyon. Dahil Hanggang ngayon, may kaso na ba yung confidential fund? Walang kaso, pero nagkaso na yung ibinunga ng kanilang investigasyon. Yun yung fishing expedition na sinasabi ni BP Sara. Okay? Ikalawang punto, manhunt. Ito NBI, alam nyo, tama naman na magmanhunt kayo pag may mga wanted. Paano magkakaroon ng wanted? Wala pa nga krimen. Di ba? Ito katakataka Sabi ng NBI, tukoy na raw nila yung di umano ay mastermind si BP Sara. Usually, sa krimen, nauunang madakip o nauunang matukoy kung sino yung gunman o kaya yung nanaksak. Pero kakaiba to, di ba? Naunang matukoy yung mastermind bago yung gunman. May mastermind na wala pang gunman. Hinahanap na yung gunman, wala pang krimen. Hindi pa buhay na buhay pa si BBM, buhay na buhay pa si Lisa Marcos. So magkakaroon ito ng, Hinahanap na ngayon yung gunman. ibig sabihin sir, magkakaroon ito ng jurisprudence na gano'n ang senaryo na may tukoy na kagad yung mastermind. Natukoy na yung mastermind. Wala pa yung gunman. Si BP Sara, wala pa yung gunman, tinutukoy, hinahanap nila. Pagkatapos, may komosyon, hayaan lang natin sila, magdiskusyon lang tayo. Pagkatapos may manhunt na sa gunman na wala pa nagagawa. O yan po yung fishing expedition. Paano mo Di ba? ma-identify? Fishing expedition yan Nagbunga na. Yan yun. Nagbunga na yung kanilang investigasyon. Pwede ba makasuhan si BP Sara? Pwede. May may sampina na di ba? Pero yung sampina yun, Pagpapaliwanagin. Tapos pagkatapos niyan, sasabihin ng DOJ, pwede kayong sampahan ng kaso. para saan? Yun nga. Anong Ewan ko kung ano yung kakaso nila. wala? Hindi, meron. Meron pa nga sila anti-terror law na sinasabi. Wow. Kaya nga, Sa yan, tama talaga si BP Sara. Ang investigasyon ng confidential fund,
ay fishing expedition lamang. Okay? O, yun po yun. Yung tao sa O, baka may masabi. Nililito nila, di ba? Baka may ituro si BP Sara. O, makakasuhan. Ganun po talaga lang yun. ang ginagawa nila, pang-iipit Correct. para magkaroon ng Panlilito. panlilito. Pero Nali- mahirap nila nanlilito sila. patunayan yun, sir. Kasi sa mga Alam mo, kaso sa Pilipinas, hindi naman nila kinakailangan patunayan eh. Kinakailangan lang nilang gipitin. yun. Siraan lang. Ito naman paninira lang eh. Lahat naman ng ginagawa nila paninira lang sa mga Duterte. Sir, ito, kung ang tao na harap-harapan, kita mo siya ng pumatay, nakakakuan pa eh. Nakakatakas pa. Nakakalabas pa Oo, eh. yung pang wala pa nangyari. O yung wala pa kaya nangyari. O, hindi na kinakailangan yung wala pa nangyari kasi may anti-terror law eh. Ang anti-terror law, may mga Oo. definition naman. Oo, kaya nga. Hindi niya, Paano mo masabing terror law yun? Pasok sa anti-terror law. ayan, maraming salamat sa mga vloggers. Thank you very much po. Ayan. Ha? Hampas lupa na vlogger. Okay, mga hampas lupa. Nagkakatipo na po rito yung mga hampas lupang vlogger. Yung mga vlogger po na mga yayamanin, mamaya pa yun, bawal ba arawan? O kaya nasa opisina nila.